Napakahalaga ng kalayaan sa buhay ng tao na nilikha sa wangis ng Diyos. Galatians 5:1, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." Kalayaan ng tao ang una sa misyon ng Panginoong Hesus at tayo pinalaya at huwag na daw muli pa na magpapaalipin. Freedom is all important. In fact, even the greatest turmoil in human history is about freedom or people seeking freedom. Freedom has many shapes, however. It has many sizes and colors. At dapat na-appreciate natin ang maraming uri, hugis, kulay ng tunay na kalayaan. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, a great form of freedom. Isa sa maraming uri ng kalayaan na dapat ay tinatamasa ng mga anak ng Diyos. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo'y maibigin at nais nyo kami malaya. Palayain nyo kami sa aming mga kadiliman, sa aming kamangmangan, sa kaliitan ng aming pag-iisip. Palawakin mo ang naabot ng aming kaalaman, Panginoon, at turuan mo kami ngayon ng isang uri ng kalayaan na dapat ay natatamasa namin araw-araw. You want us free. Enable us, Father, to see bondage, to see chains, to see things that imprison us. Kayo ang magpalaya sa amin, lalong-lalo sa aming pag-iisip. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, sa mga pagkukulang namin sa inyo. Kami po inyong punan. Gawin niyo kaming karapat-dapat. Bigyan niyo kami ng liwanag. Makita namin ang iyong katotohanan at maipamuhay namin ito. Father, we ask you to protect us from evil men, from evil spirits, even from our own weaknesses. Empower us, strengthen us physically so that we may be healthy and powerful enough, O Lord, not only to listen, but to think and then apply into daily life the wisdom that you will impart. Protect our loved ones from all kinds of troubles and dangers. May your mercy, your peace reign in our hearts. Walk in our midst, dispense blessing. We glorify you, Father, in the name of Jesus our Lord. Amen. Let's take a quick look at some people who are not free, the unfree. Sa book of Judges, we see a very, very powerful and yet a very weak man, Samson. Samson was a prisoner of romantic love. Mula nung siya ay umibig kay Delilah, ay nakalimutan na niya ang kanyang misyon, tinalikuran niya ang kanyang panata, at tinalikuran pati ang kanyang katapatan sa kanyang gawain. Ipinagtapat sa babaeng ito ang lihim ng kanyang lakas, kaya ito ay binawi ng Diyos. Samson was a prisoner of romantic love. So 1 Kings 21:25, we take a look at another powerful man who had become a prisoner. There was never a man like Ahab who sold himself to do evil in the eyes of the Lord, urged on by Jezebel, his wife. So, we see here a very, very important story, a story of a man who was King Ahab. King Ahab sold all his power for the name of love. Si Jezebel ang kanyang asawa, hinikayat siya sa mga iba't ibang uri ng mga pananalig, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at maging pagpatay sa mga propeta ng Diyos. King Ahab was a captive of Jezebel. It was very, very unfortunate that a king who would be the head of his army would be the captive of one woman. Meron pa pong isang uri ng unfree, hindi malaya, Proverbs 6:1-3. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck hands in pledge for another, if you have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth, then do this, my son, to free yourself, since you have fallen into your neighbor's hands. Sino pang pinag-uusapan natin dito? Isang lagi nating pinapaulit-ulit na halimbawa, sapagkat marami dito ay nagiging alipin ng iba, guarantors. Guarantors are imprisoned by their pledge. Pagka mahilig po tayo na magbigay ng guarantee, we are imprisoned by our pledge. Pledges. Pagka ang mga tao ay nangangako na magbabayad ng utang ng iba, pagka tayo ay nagagarantiya sa iba, we get imprisoned.
and we should set ourselves free. So guarantors are imprisoned by their pledge. Napakaraming beses na po natin inuulit ito sapagkat pag nagagaranti tayo ng utang na may utang, kadalasan tayo yung napapako. At lagi namang naitatanong, paano tayo mga mananampalataya na dapat maging mabuti, matulungin? Basta handa kayo na mapako, handa kayo na magbayad, handa kayo na managot. Ibig sabihin nun, hindi na kayo magugulat kung sakaling nakulong kayo ng inyong paggagarantiya. Isa pa pong uri ng pag-aalipin, isa na namang napakamakapangyarihan na tao. 2 Samuel 11:2-3. One evening, David got up from his bed and walked around the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. The man said, "Isn't this Bathsheba, the wife of Uriah?" Alam ng marami sa atin ang kwentong ito. May asawa na ang babae na nagustuhan ni Haring David, pero ipinakuha pa rin niya hanggang dumating ang panahon na halos ipinapatay na niya yung asawa para lang makuha niya ang babaeng ito. David got into the Bathsheba trap, into the Bathsheba prison. Hindi ito kasalanan ni Bathsheba. Isa lang siyang babae na subject of this king. Ang may kasalanan yung makapangyarihan. But this is a beautiful woman's trap. You can also read it as a handsome man's trap. Sapagkat ang kagandahan ay nakakapagpahina sa marami. Genesis 29:17-18. Rachel was lovely in form and beautiful. Jacob was in love with Rachel and said, "I'll work for you 7 years in return for your younger daughter, Rachel." Ang kausap naman itong si Jacob ay yung tatay ni Rachel. And Jacob, as we know, slaved away for Rachel. 7 years ng panunuyo, pagpapaalipin para makuha niya ang babaeng ito. Genesis 34:12. Make the price for the bride and the gift I am to bring as great as you like, and I'll pay whatever you ask me. Only give me the girl as my wife. So another case of bondage, being attracted sexually, romantically, emotionally, and people are willing to pay anything and everything. Meanwhile, let's take a look at some of the free. Marami pa po mga unfree, pero sapat na tingnan natin yung ilan na hindi malaya. Ngayon, sino naman yung mga malalaya? Those who do not desire pleasure from another person's company, especially sexual pleasure. Colossians 3:5, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Hindi masama na magkaroon tayo ng kaligayahan na nalalasap mula sa kapwa, mula sa kasama, pero ang tao na laging naghahangad na lumigaya sa piling ng kanyang kapwa ay siguradong magiging alipin at magiging bihag ng tao na yon. At isa yan sa mga forms of idolatry. What is idolatry but bondage to an idol? And then when you apply it to people, idolatry can be bondage to someone beautiful or something beautiful. Nakapang-aalipin talaga ang kagandahan, sapagkat ang kagandahan ay talagang makapangyarihan kung ito ay binibigyan ng buwang na makapanaig. Kaya ang kautos-utusan ng Proverbs, the book of wisdom, Proverbs 6:25-26, "My son, do not lust in your eyes after her beauty, or let her captivate you with her eyes. For the prostitute reduces you to a loaf of bread, and the adulteress preys upon your very life." Pinatuturo dito at pinamamanhik ng magulang sa kanyang anak, isang talinghaga, isang metaphor. Anak, huwag kang padadaya sa isang babaeng masama, sa isang babaeng maganda ngunit makasalanan, sapagkat paghihirapin ka nito, mabibihag ka niya, magmimistula kang isang hayop na kakainin ng nakahuli sa kanya. Of course, we must look at the Hebrew culture bias against women. Dahil ang lagi nilang napagkakadiskitahan bad women, syempre meron ding bad men. Para rin sa mga kultura natin ngayon, pag kami mga nagbuburlesque, nagsasayaw ng ubot-ubad, hinuhuli yung mga dancer, hindi naman hinuhuli yung mga nanonood. Dapat hinuhuli din yun, dahil kung wala namang manonood, wala magpapalabas. But the bias of culture against women or against the weak, no? Bakit yung mga customers na hindi tinatawag na bad men? So sino dito ang masasabi na alipin? Those who are, or sino ang malaya? Those who are not ruled over by their appetite for pleasure,
are free. Hindi masama yung pleasure. Diyos din ang naglagay niyan. Diyos din ang may bigay sa atin ng ganyan. Pero oras na lagi mong hinangad, hinabol, kasiyahan, makalasap ka ng pleasure, kahit pa sa anong paraan at kahit paanong ibayad mo, nagsisimula na tayong maging alipin. Kaya si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, nung sila'y binihag ng hari ng kalaban nilang bansa, at pinalalaki sila doon sa palasyo, tinuturuan na maglingkod sa gobyerno ng hari na bumihag sa kanila, tinanggihan nila na kainin yung pagkain ng hari at inumin ang kanyang alak. Sapagkat oras na sila'y nasanay sa masasarap na bagay na ibinibigay ng kalaban, malilibutan na nila na kalaban ito at magsisimula na silang maging matapat doon. Maging ang Panginoong Hesus, kahit nagugutom, tinanggihan niya yung alok ng demonyo na gawin niyang tinapay yung bato. Tinanggihan din niya yung alok ng kaharian, ng kayamanan, karangyaan, sapagkat kung yun ay nanggaling sa kaaway, mawawalan ka na ng lakas ng loob na labanan pa ang kaaway. Kaya maging ang Laurel family, si President Laurel was the president during the Japanese occupation of the Philippines. Sila ay pinapadala ng mga gobyerno ng Hapon ng masasarap na pagkain, mga delata at kung ano-ano sa Malacanang. Sapagkat gutom na gutom ang buong bayan, gutom na gutom ang buong bansa, pero tinanggihan ni President Laurel ang lahat ng pagkain ibinibigay ng mga Hapon. At nagdildil sila ng asin at nagtiyaga silang kumain lagi ng munggo. Kahit sila yung presidente, first family at nasa Malacanang. Sapagkat pag tumanggap sila ng mabubuting bagay mula sa kalaban, mawawalan sila ng lakas ng loob na manindigan laban dito. Kaya sa buhay natin, alam natin dapat kung sino ang kalaban, sino ang kalaban ng ating moralidad, ng ating espiritualidad, ng ating kabutihan at kagandahang loob, at huwag tayong tumanggap ng anuman mula sa mga yon. Who else is free? People who do not depend on others for wealth, for money, or for support are free. Malaya ka pag hindi ka naghahangad at umaasa sa kayamanan, sa mapapala mo at sa ibibigay ng iba. Sa Proverbs 31, ipinakita dito ang isang babaeng tunay na malaya. Isang buong chapter, napakaraming magandang katuruan tungkol sa kanya. At sa verses 17 and 18, ano ang description? She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. Ang babae na magiging malaya ay isang babaeng hindi umaasa sa lalaki para mabuhay. Babaeng marunong magtrabaho, malalakas sa mga bisig, hindi mahihina na walang mabuhat kundi eyebrow pencil. No? Nakakabuhat siya ng mga gilingan, nakakapaggiling siya, nakakapagtanim siya, nakakapagtinda siya. Hindi siya sasandal kanino man kahit sa lalaki. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. Kaya naman maraming women disempowered. Pag iniwan ng asawa, siyempre nalulungkot ka dahil nalulungkot ka. Pero hindi lang yun dahil nakaasa ka at nakasandal sa kanyang buhay kabubuhay mo, hindi mo na ngayon malaman kung ba't ka nalulungkot, dahil ba nawalan ka ng masasandalan o dahil nawalan ka ng mamahalin. Kaya dapat, maski babae, marunong maghanap buhay, magnegosyo, gayahin itong babae ng Proverbs 31, hindi nakaasa ng nakaasa. At nang sa ganon, hindi ka rin anino lang ng kapwa. Marami pong tao, pag nag-asawa, nawawalan na sila ng pagkatao, nagiging anino na lang ng asawa nila. Hindi dapat ganon. Dapat meron ka na sarili mong orbit na alam mo at naigagalang ka rin lalo. Ngayon, yung mga ibang babae naman, hindi na makapaghanap buhay sa labas kasi talagang full-time work ang ginagawa sa bahay. Dapat siguro sweldohan. No? Hindi yung binibigyan-bigyan ka lang ng asawa mo, yung katulungan, sinusweldohan no? Yung tubero, sinusweldohan. Yung naglinis ng bahay, sinusweldohan. Yung nagbantay ng bahay, sinusweldohan. Ginagawa lahat ng housewife yan Tapos wala namang sweldo. No? Re-regaluhan ka pa pag birthday mo, kaldero. Para na naman sa buong pamilya yon. Yung asawa mo na naman na ipagluluto mo sa kaldero na yon. So paano naging regalo yon? Dapat yung regalo personal para sa kanya. Re-regaluhan mo yung wife mo, kalan, oven, refrigerator. Hindi naman personal yun para rin yun sa lahat. No? Kaya yung mga babae, kung minsan sabihin, housewife lang po ako. Sister, huwag mong nilalanglang ang pagiging housewife. Subukan mong iwan ng asawa mo kung kaya niya magbayad ng lahat ng ginagawa mo. Diba? Ikaw na ang tubero, ikaw na yung bantay ng bahay, ikaw pa yung tagabayad ng lahat ng bills, ikaw ang tagalinis, ikaw ang tagasundo ng bata, ikaw ang tutor. Subukan niyang ibayad sa iba yun. No?
At sa gabi, may iba ka pang role, entertainer. No? So, subukan niyang bayaran lahat yon. Kaya pag sinusumbat na kayo ng mga asawa niyo na binibigay lang kita, nasa bahay ka lang, hoy, 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 hoy. Hindi aandar ang bahay na ito kung ikaw lang nandito, ha? Hindi ka makakarating sa narating mo, hindi ka magtatagumpay kung walang naglalaban ng damit mo, nag-aasikaso na meron ka isusuot. Kaya dapat hindi minamaliit. Look at this woman of Proverbs 31. Pero hindi siya lumalaban sa asawa, ha? Hindi siya yung namumuhay independently. Kasi her children and her rise in the morning and call her blessed, no? Her husband praises her. Marunong siya ng lahat ng bagay na yan, pero hindi siya umaasa lamang. Those who depend on themselves for their material needs are free. Marami naman talaga trapped in a very loveless marriage. Hindi nilang makagawa ng sariling buhay kasi walang hanap buhay. People who earn, people who save are free. Maging si Paul, sapagkat meron siya ibang skills, meron din siya ibang hanap buhay, hindi siya mapagmalakihan ng mga churches na nagbibigay sa kanya ng support. Sabi niya 2 Corinthians 12:13, I was never a burden to you. Hindi ko iniasa sa inyo lahat ng kakainin ko, lahat ng kailangan ko, bagamat tungkulin nyo yan na suportahan ako, meron pa rin siyang personal na pinagkakakitaan. Mahalaga yun. Kaya kung minsan, in the name of love, you surrender everything. Pagkatapos, ang pinakamasaklap, in the middle of it all, you realize that you are being cheated, you have given everything, and there's nothing left in you. Sobrang lungkot. Tapos, you must always keep something for yourself. Kahit ka pa romantically in love, kahit ka pa nag-aasawa, keep something for yourself. Dahil mabait ka naman, kilala mo sa sarili mo, alam mong ibibigay mo yan sa asawa mo, sa anak mo kung kailangan, paano kung hindi siya mabait? Yung kapartner mo ang nandaya sa'yo, kawawa ka naman sobra. Kailangan may natitira. Who else is free? Those who do not derive and desire security, substance, and meaning from others. Malaya ka, kapatid, kung alam mo kung sino ka, alam mo ang iyong mga katangian at mga lakas na bigay ng Diyos, at ginagamit mo ito para magkaroon ng kabuluhan ng iyong buhay. Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. Dapat lahat ng tao na sasabihan sa Diyos, pinupuri ko po kayo dahil nilikha niyo akong mahusay, magaling, kahanga-hanga. Dahil kayong lumikha ay kahanga-hanga, mahusay at magaling. Hindi mo dapat iniaasa lang sa iba ang kahulugan ng iyong buhay. Yung pagtingin mo sa iyong sarili, hindi lang kung ano yung pagtingin sa iyo ng iba. Do not always just be a blank mirror. Ano po ang problema sa mirror, sa salamin? Pag walang nanalamin, wala ka makikita sa mirror na yon. Dapat meron ka sariling image. Do not just be a diamond. Because a diamond, though beautiful, needs light for it to sparkle. Kailangan meron ka sarili mong light. Kaya ang sabi ni Jesus, be lights of the world. Be salt of the earth. Kasi yung salt may sariling lasa. Yung light may sariling ilaw. At sabi niya, be a living water. Hindi iigib-igib ka dito. Kukuha-kuha, hihingi-hingi. Trabaho ng trabaho, nawawala din naman lagi yung pinagsisikapan. Dapat bumubukal sa iyong kalooban. Ang iyong liwanag, ang iyong halaga, ang iyong lasa, ang iyong buhay. So may sarili kang halaga within you. You don't need validation from others. And you don't need substance and meaning from others. Magiging malaya ka. Hindi ang ipinagmamalaki mo lang lagi, ay yung kapatid ko matalino, ikaw. Yung pinsan ko, Miss Philippines, ikaw. Sabi nga ng mga Arabo, there's an Arabic proverb, a bald woman takes pride in her cousin's hair. Kailangan naman maghanap ka sa sarili mong maipagmamalaki mo, kahulugan mo. Because you are fearfully and wonderfully made. Hindi ka lagi nakasandal sa iba. Gusto mo na bumukas ang pinto pagka dumarating ka, sasabihin mo, pinsan ako ni Mayor. Pinsan ka lang pala eh. Dapat meron kang halaga para ipinagbubukas ka mismong ikaw mismo. No? Hindi ka laging umaasa lang sa iba. Magiging malaya ka noon, kapatid, kung bibigyan mo ng kahulugan ng iyong buhay. At kung tayo magiging matapat sa ibinigay sa atin ng God ng mga gifts, magiging masipag, magiging magandang tao, yung halaga natin magniningning, makikita yan ng iba. You may not become mayor or governor or a movie star, but people will always give you the value that you deserve. Pero dapat ikaw muna ang nagpapahalaga sa iyong sarili.
Para ka igalang ng iba, igalang mo muna ang sarili mo. Pagka yung sarili mo, pinaghahampas-hampasan mo sa apat na kanto ng misericordia, paano ka igagalang ng iba? Kailangan, pinahahalagahan mo mismo ang iyong sarili. Then, magiging malaya ka. Hindi mo kailangan ng references. Sino yung mga malalayang tao? Kung nag-a-apply ka ng trabaho, hindi mo kailangan reference kasi pangalan mo pala ang reference na. Pero kung pangalan mo yung reference na, ba't ka pa mag-a-apply? Ikaw na mismo yung kinukuha. Kailangan dumarating tayo sa ganung point na hindi mo kailangan lagi ng reference kasi in the world where you move, in the world where you operate, you are your reference. Bakit kailangan mong garantihan ng iba? Dapat mukha mo palang character loan na. Yun ang dapat natin ginagawa na goal sa buhay, magkaroon ng katuturan at kahulugan. Magiging malaya ka. Who else is free? Those who do not always seek and need approval from others. Malaya ka. Square ang mukha mo, hindi mo na kailangan patapyasan ng iyong panga para ka magandahan sa sarili mo. You don't need the approval of advertising people who say what is beautiful and what is not. So, kulot-kulot ka. Hindi mo na kailangan ubusin lahat ng chemical sa mundo para tuwirin yung buhok mo, yung namamahal mo yung kakulutan mo. Hindi mo kailangan ng approval ng mga shampoo companies na pag sinabitan ng suklay ang buhok mo, malalaglag pababa sa dulas. Hindi nangyayari sa totoong buhay. Ang totoo, pag may pumasok na lamok sa buhok mo, hindi makalabas. Yun ang realistic. Habang hindi mo tinatanggap na ganun ka, you will never be free because you will always seek the approval of others as to how you should look. No? Kung ganun ka ba, kung ayaw ba nila sa'yo, you both lose. Pero hindi mo kailangang patayin ang sarili mo para ka lamang maggandahan yung iba sa'yo. Kung di ba sila nagagandahan, di problema nila yon. Pero syempre, alam din naman natin that there are standards of health that must be met. There are standards of hygiene that are good to observe. But you cannot kill yourself, and you should not kill yourself trying to conform to other standards. Ikaw ay ikaw. You are fearfully and wonderfully made. Kaya sa Acts 5:29, Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than men." Sabi nila Pedro at ng ibang mga apostoles, dapat kaming sumunod sa Diyos, hindi sa tao lamang. Alam niyo kung sino yung tinatao-tao lamang? Yung Sanhedrin. Sila Pedro at ang kanyang mga kasama ay nagtuturo sa pangalan ni Jesus. Ipinadakip sila ng pinakamataas na pamahalaan ng Israel. At sila inuutosang huwag nang magturo pa kailanman sa pangalan ni Jesus. At itong Sanhedrin na ito, sila na yung civil government, sila pa yung religious authorities, magkasama. So sila yung mga bishop, sila yung matataas ang ranggo. Sinuway sila nila Peter. Sabi nila Peter, sa Diyos kami nagre-report, hindi sa inyo. Kung sila Peter, na noon ay small time, hindi pa sila kilala noon, maliit na sekta, maliit na kongregasyon, maliit na fellowship, nakinig at nagpapigil doon sa mga kakapangyarihan, may mga titulo, sa pangalan ng relihiyon, mga bishop at mga kung anong matataas na ranggo. Kung nakinig sila, wala tayo ngayon dito. There would have been no Christianity. So, yun pa man, kahit mataas ang ranggo, kahit kinikilala, sapagkat alam ng budhi nila na hindi yun ang kagustuhan ng Diyos, binaliwala nila. Tinuloy nila ang kanilang gagawin. Bagamat sila'y naparusahan. At marami sa kanila ay namatay ng kamatayan ng mga martir. Pero, sabi na, tao lang kayo. Hindi kami makikinig sa inyo sapagkat may tawag sa amin ang Diyos. Huwag tayong laging nakikinig sa tao kahit mataas ang ranggo. Ngayon, member kayo ng organisasyon, dapat kayo makinig. Ayaw niyong makinig, di buong kaayusan na umalis kayo sa organisasyon, magpaalam kayo ng maayos kasi ayaw niyo pala mag-submit. But as long as you're a member of the organization, you must submit. But if you don't want to submit, very quietly, very nicely, leave the organization. Lalo ngayon, malaya na ang buong mundo. Konting-konting membership na lang ang obligado ka. Pero marami, ayaw mo pala, di magpaalam ka. Pero hindi pwedeng nandun ka tapos hindi ka sumusunod. So what happened? Christianity was born. It developed outside of the roof of Judaism because Judaism will not accept it. Nag-grow. Huwag kayo laging nasisimi. Kahit sino pa ang may sabing dapat ganito ang itsura ng mukha mo, kahit pa siya may TV show, kahit pa siya may mga libro, kahit pa kinikilala siya ng lahat, ang itatanong mo, sino ka ba? Pareho lang tayong tao. Sa nagagandahan ako sa sarili ko Bakit ba? Diba? Hindi mo yan dinidikta.
dapat ganito itsura ng bahay mo. Eh bakit ba? Sa ganito gusto ko ng bahay ko itsura. Di ba? Pag sinabihan ko na ba, hindi dapat ganyan, dapat ganito. Pero meron tayo siyempre sinusunod na batas. Pag malaya ka na gawin yun, hindi nakaka-istorbo, hindi nakakasira sa iyong kapwa. Yan ang dapat nating unawain. May laya ka na ibinigay sa iyo ng Diyos. Huwag kang laging nakikinig sa sinasabi ng iba. Bagamat papakinggan mo, pero susuriin mo. Hindi ko mo nadinig mo, matutuwa ka na dahil pinuri ka. Paano kung mali yung puri? O kaya malulungkot ka dahil napulaan ka. Paano kung mali naman yung pinagbabasehan ng pula niya? Nakikinig tayo, pero at the end of the day, kayo magsusuri kung magpapa-apekto kayo o hindi. When people live together, some will smile, some will frown, but you need not mind them. Travel on as best as you can, take them as you find them. Ecclesiastes 7:21, do not pay attention to every word people say, or you may hear your servant cursing you. Oo nga naman. Sabi, huwag kang masyadong laging nagbibigay ng halaga sa sinasabi ng tao. Huwag mong laging inuurirat kung anong sinasabi nila, inaalam mo kung anong sinasabi nila. Baka malaman mo, minumura ka pala na katulong mo. Lumungkot ka lang. Hayaan mo siya magmura, huwag mo nang alamin. Di siya ang nagka-problema, hindi ikaw. Kasi kung minsan lagi mo tatanong, anong sabi ni ano? Anong sabi ni ano? Ganyan ang mga tao, naghahanap ng lungkot. Kaaway niya si Kumare. Kumare 1. Nagpunta si Kumare 2 kay Kumare 1. Tapos sasabihin mo kay Kumare 2, anong sabi ni Kumare 1? May sasabihin bang mabuti tungkol sa iyo yun, kalaban mo nga. Tapos malulungkot ka ngayon pag narinig mo. Sabi, huwag mong lagi kinahanap na marinig ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo, malulungkot ka lang. At kung may mga pintas-pintas sila, suriin mo kung totoo. Kung totoo, magpasalamat ka't sinabi nila. Masusuri mo tuloy ang sarili mo at maitutuwid yun, naging blessing sila. Pero kung hindi totoo, charge them to statistics. Talagang ganon. Siguro sa 100 tao, merong 80 na hindi ka papansinin. Ngayon, merong 20 na kilala ka. 10 doon, kilala ka, pero wala naman silang sinasabi tungkol sa'yo, hindi ka naman ganun kahalaga sa buhay nila. So doon sa 10 natira, baka meron doon 4 na mahal ka, merong 3 mahal na mahal ka, merong 2 magpapakamatay para sa'yo, at merong 1 gusto kang patayin. Ganun talaga. So pagka eto gusto kong patayin, ito yung isa, charge to statistics. Siyempre, I cannot be perfect, not everybody will love me. Lahat ng gagawin ko, may sasangayon, may sasalungat ng ganitong porsyento, mayroong sangayon na ganitong porsyento. Hindi ako magpapalungkot dahil lang sumasalungat ka. Talagang ganun, may sasalungat at may sasalungat. Ito yung kasama sa 1%. Ito yung kasama sa 3%. And inversely, brothers and sisters, huwag na naman kayo sobrang mag-ego trip pag may pumupuri sa inyo. Kasi kung minsan naman, kahit wala kayong ginagawa, may pupuri sa inyo eh. So, hindi naman, ibig sabihin, you deserve it. Pero, akala lang niya yun. Point of view lang niya na maganda ako, di bahala siya. Kaya, both sides of the equation, you do it. Don't be too affected by negative remarks and don't be too affected by positive remarks. Yun yung taong matining ang loob, hindi madaling kawukawin. Siya yung steady, stable, hindi madaling ugain by negative or positive things. Kasi meron kang loob. Nagre-report ka sa kalooban mo, nandun ang Diyos sa iyong kalooban, kayong dalawa nag-uusap talaga kung alin ang mabuti at hindi, alin ang totoo at hindi tungkol sa'yo. So pag may ginawa ka, masama ang interpretation ng iba, that's their interpretation. Pero loob, mabuti ba ako o masama? Pag yung loob mo sabing mabuti ka, well, I'll sleep well. Problema nila yan kung masama ang interpretation nila. Now, if I could do anything to help them have a positive interpretation, maybe I'll do it up to a point, but not enslave myself trying to convince you that I am good. You are entitled to your opinion, and I have my opinion about myself. And that's what's important, that your opinion is always in submission to the opinion of the Holy Spirit who is in us. Yung Espiritu naman na magsasabi sa iyo, mali ka talaga, o tama ka dyan. Dapat lang, payapa tayo at tahimik. We are at peace with our conscience. A conscience that is always immersed in the Word of God. Ganun talaga. Huwag kayong magpapadala sa daldal ng ilan. There will always be a noisy few. But just because the good and those who like you are silent, it doesn't mean that everybody agrees with the noisy few. Huwag kayong madaling naliligalig sa ganyan. 1 Thessalonians 2:6, we are not looking for praise from men, not from you or anyone else. We should seek praise from God and come home more closely, seek praise from your own conscience.
not from other people. Who else is free? Those who do not needlessly seek love or romance from others. Siyempre, we are born to want to be loved, to want to have romance, pero pati yan ay dapat under control. Pag sobra kang romantic, mas marami kang lungkot kaysa saya. Pag sobra kang laging naghahanap ng love, that you're in love not with people, but with love, maraming mga lungkot, maraming mga tinik na tinatapakan ng taong hanap ng romansa. Genesis 39, 6-8. Now Joseph was well built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. Alam natin yon, si Joseph ay naging katiwala sa bahay ng isang opisyal ng gobyerno ng Ehipto. At palibasat yung opisyal laging wala sa bahay kasama ng Pharaoh. Yung asawa niya na laging nasa bahay, napagdiskitahan si Joseph na matipuno at magandang lalaki. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik ang ginang na ito at tahasang inanyayahan itong si Joseph na mangalon niya. Siya ay tinanggihan. Dahil dito, nakulong si Joseph, pinagbintangan ng babae na rapist. She cried rape sapagkat di siya pinansin. Ang totoo, look at the irony, Joseph was in prison, but he was really the free one. Siya ang malaya. Si Mrs. Potiphar, yung babaeng nagpakulong sa kanya, ang tunay na kakulong sapagkat siya nakagapos sa kanyang lust, sa kanyang pagnanasa. So, sino ang tunay na malaya? Yung nakulong. Kumisan ganyan din sa mga politically repressive regimes. Yung tunay na malalaya ang nakakulong. Ikinukulong ang katawan nila sapagkat malaya silang mag-isip. At yung mga malaya na hindi nakukulong, ang mga tunay na bihag, sapagkat kahit gusto nila magsalita, hindi sila nagsasalita, gusto nilang kumibo, hindi sila kumikibo, hindi sila nakukulong, dahil sila na ang nagkulong sa sarili nila. Sometimes in the most difficult times of political history, the brightest, the noblest people are those who are in prison. Hindi lagi na nakakahiya na nakukulong. Sa mga panahon na dapat kang tumutol sa katiwalian, tumutol sa kasamaan, nakakahiya na malaya ka kasi kaya ka lang malaya dahil ikinulong mo ang bibig mo, ikinulong mo ang iyong konsyensya. Maraming ironies ang buhay. Pumipili ka lang, kapatid, kung saan ka makukulong. Pero lahat ng tao halos ay may kani-kanyang mga kulungan. If people you desire and if people you depend on refuse you, leave you, frustrate you, do not despair. Learn to be glad. Learn to be free. Ano gusto nating sabihin, mga kapatid? Kung ang mga tao na inaasahan mo, hinahangad mo, gustong-gusto mo, tinanggihan ka, iniwan ka, binigo ka, ang kasunod nun actually, freedom. Kasi kung yung inaasahan mo, pinagbigyan ka, yung inaasahan mo, pinasandal ka, yung hinihingan mo, binigyan ka, ang kasunod nun, imprisonment, bihag ka na niya. Pero dahil kayo tatanggihan, magamat gusto mo namang magpabihag sa kanya, lalo sa pag-ibig, hindi natin yan dinedenay. Pero eto, sinasabi natin, natanggihan ka na nga, so wala ka ng choice, isipin mo na, buti na lang, malaya ako ngayon. Kaysa magmukmo ka dyan at malungkot ka. Bagamat, mas nanaisin mo maging bihag niya, ayaw ka naman niyang bihagin, so anong gagawin mo? Di-enjoy mo na ang iyong kalayaan na hindi ka nabihag, kaysa hahabol-habol ka at lulungkot-lungkot. This is the other side, in fact, the good side of being refused and being abandoned, that you have become free. If someone you like to depend on refuses you, there's a good side to that. Because you are free from the one who gives you nothing. You are free from the one who gives you nothing. Walang ibinibigay sa iyo, hindi ka aasa, malaya ka. Hindi mo naaasahan, hindi mo nasasandalan, hindi mapupwersa ka ngayon na maging independent. Yun ang good side pag ikay natanggihan. Yun ang good side pag hindi ka sinuklian ng pag-ibig.
hindi ka sinuklian ng pagmamahal, hindi ka nasuklian ng mabuti, wala ka ng choice, kundi hindi ka mag-isa. Then you become free. Because receiving something, getting a promise, and hoping can actually imprison you. Pag ikay tumatanggap, pag ikay napangakuan, at ikay umasa, makukulong ka. Alam niyo yung may inaasahan ka, malaking kulong. Bakit ka tiyaga sa lalaking yan? Umaasa ako, naiiwan niya ang kanyang asawa, at ako ang kanyang pupuntahan. May inaasahan. Kaya ikaw naman, nakukulong ng pag-asa na yon. Pag napangakuan ka, ba't ka nandyan araw-araw, naghihintay ka? Babalikan daw ako eh. May pangako. No? At lalo kung nakatikim ka na ng isang mabutit na sarapang ka na ibinigay sa'yo, hanapin mo na yon. Yun ang magkukulong sa'yo. That is why people who like to capture you, give you something. Si Satan, binibigyan si Jesus ng, kingdom, sa'yo na. That's why people who like to capture you, give you promises. Sabi ng ahas kay Eva, magiging para kang Diyos. Pagka ito ay ginawa mo, may pangako. People who like to capture you, give you hope. Kaya yung mga gustong mag 1, 2, 3 sa inyo, yung mag-i-invest ka sa kanya ng konti, ang laki ng tubo, sa mga naunang mga linggo, makakatubo ka talaga. Talagang malaki. Kasi gusto kang patikimin. Gusto kang bigyan ng something. Gusto kang bigyan ng hope. Sasabihin mo ngayon, pag nag-invest pa pala ako dito, mas lalaki ang kikitain ko. So isasangla mo na ngayon ang iyong hikaw, ang iyong bahay, ang iyong kaluluwa para mag-invest. At pag naibigay mo na yung malaki, bigla siyang mawawala. Na 1, 2, 3 ka. Ganon ang laging style ng kasamaan. Paulit-ulit lang. Kaya pag nakita mo yung pattern, dapat matuto na tayo. You are, and you should be free from the one who jilts and rejects you. Kaya mga natatanggihan, huwag kayong masyadong malungkot. Bagamat may nawala na inaasahan kayo, pero meron din yon na blessing. Hindi kayo nabihag nung tumanggi sa inyo. Huwag manghinayang. Bigla mong na-realize yung isang tao na ini-investan mo na yung time, talent, treasure ng iyong panahon, wala naman palang ibibigay sa'yo, wala kang mapapala. Cherish the learning, the wisdom that you got from the exchange. At naging malaya ka. Discover and rediscover your God-given ability to survive, to prevail, and to be fulfilled without having to depend on others. You are wonderfully made. Yung mga hindi po ako mabubuhay nang wala siya, bakit kasama mo ba siya doon sa sinapupunan ng iyong ina? Magkadugtong ba yung puso nyo nung kayo lumabas? Sabay ba kayong ipinanganak? Hindi, na-meet mo nga, 22 ka na eh. Tapos, nakasama mo lang ng 3 taon, hindi mo na mabitaw-bitawan at hindi ka na mabubuhay. It's a lie. Nabuhay ka before, mabubuhay ka after a romance. Kung hindi yung nag-click. Hindi yung, I won't last a day without you. Mga kasinungalingan. Pambubulag sa atin para patuloy tayong maghanap ng fix. Maghanap ng instant gratification. Kung hindi mo kasamang ipinanganak, mabubuhay ka lang wala siya. Maybe life can be nicer kung nandyan siya. Kung wala, lalo't ayaw naman sa'yo, anong gagawin mo? Tatalong ka sa ilog. Maglalaslas ka ng pulso. Iinom ka ng isang balding gamot para ka makatulog forever. Kaya mo yan? Because you are fearfully and wonderfully made. You must be free. Free from people who don't like you. People who don't love you. People who don't love you back. You must declare freedom from them. Ano ka, susunod-sunod, habol-habol? Hindi ka nilikha ng Diyos para maging sunod-sunuran sa anino ng iba. Kaya huwag magpaalipin sa concept of romance, sa lust, sa desire, sa love for beauty. Yan ang madaling manghikayat para bitawan natin yung sarili nating kalayaan, kumuha tayo ng tali at magpatali tayo sa ating kapwa. The more benefactors in your life, the less free you are. Kaya magpasalamat din kayo kung walang masyadong tumutulong, walang masyadong nagbibigay. Wala rin kayong masyadong pasasalamatan. Wala kayong masyadong tatalawan ng utang na loob. Malaya kayo nun. Learn godly independence. Learn godly self-sufficiency.
Be light, be salt, be living water without having to depend on anyone but God. Diyos namin, salamat sapagkat kayo Diyos sa pwedeng asahan. At masarap umasa sa inyo dahil hindi nyo kami binibigo, hindi nyo kami pinagtataksilan, hindi nyo kami iniiwan. Kaya nais namin, Panginoon, sa inyo umasa, hindi sa kapwa. Nagpapasalamat kami sa mga kapwa naming regalo nyo sa buhay namin. Nagpapakulay, nagpapasarap ng buhay, pero huwag kaming makalimot, Panginoon, na kayo ang tunay na dapat naming asahan at sandalan. Na kami ay mag-enjoy kung may mga taong ibinibigay nyo, pero kung wala, matuto kami na tingnan yung mabinigay nyo sa aming lakas, sariling katangian at kakayahan, at mabuhay kami na hindi nakapulupot sa iba, hindi susunod-sunod, hindi umaasa, kundi malaya. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, sa personal na kahulugan niyan, sa ating kani-kanyang buhay. Sa ilang saglit ng katahimikan, pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ipagpasalamat yung ating mga kalayaan, at palayain nyo pa ang sarili nyo kung kayo'y bihag